Maaga pa lamang ay gising na si Amanda. 5:00 ng umaga pa lang ay nakabihis na siya ng simpleng polo shirt, maong at puting sapatos na palagi niyang ginagamit sa trabaho. Tahimik niyang tinungga ang huling lagok ng kape bago isinilit ang baon niyang tinapay sa bag. Good luck sa bago mong pasyente ha? Nakangiting sabi ng kanyang kapitbahay habang papalabas siya ng inuupahang apartment. Ngumiti si Amanda. Salamat po. Sana maging maayos. Mahigit 5 taon na siyang caregiver. Marami na siyang naging pasyente. May mababait, may istrikto, at meron ding halos araw-araw siyang pinapagalitan. Ngunit iisa lang ang nasa isip niya sa bawat trabaho. Habang may nangangailangan ng pag-aaruga, hindi ako susuko. Pagdating niya sa malaking bahay ng pamilya ni Lola Carol, sinalubong siya ng kasambahay na si Agnes. Isang babaeng nasa 50 taong gulang na may maamong mukha. Ikaw si Amanda? Opo. Halika, kanina ka pa hiniintay ni Ma'am Pauline. Pumasok sila sa loob ng bahay. Malinis, tahimik at halatang puno ng alaala. Nakasabit sa dingding ang iba't ibang litrato ng pamilya. Mula sa sala ay lumabas ang isang babaeng elegante ang pananamit. Ikaw ba si Amanda? Tanong nito. Opo ma'am. Ako nga pala si Pauline, anak ni Mami. Ang kailangan lang namin ay ang magbabantay sa kanya buong araw. May Alzheimer siya. May mga pagkakataong malinaw ang isip niya pero madalas nalilito siya. Tumango si Amanda. Huwag kang mapipigla kung may mga bagay siyang sasabihin na hindi totoo ha. Sana maging mapagpasensya ka. Opo ma'am. Ilang sandali pa'y itinuro ni Pauline ang silid ng kanyang ina. Pagbukas pa lamang ng pinto, ay nakita ni Amanda ang isang matandang nakaupo sa may bintana habang nakatanaw sa hardin. Mami Carol, mahinang tawag ni Pauline. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ngunit nang makita si Amanda, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Apo! Agad siyang tumayo at mabilis na lumapit kay Amanda. Apo, dumating ka rin. Akala ko hindi ka napapalik. Nagkatinginan sina Amanda at Pauline. Ngumiti si Pauline. Pasensya ka na ha. Ganyan lang talaga siya. Mahinang ngumiti si Amanda. Hindi po ako ang apo niyo, Lola. Ngunit hinawakan ni Lola Carol ang kanyang 2 kamay. Huwag kang magbiro. Kilalang kilala kita. Napakamot na lamang sa ulo si Amanda. Sa buong umaga, paulit-ulit siya nitong tinatawag ng matanda. Apo, pakikuha ng tubig. Apo, samahan mo naman ako. Apo, kumain ka na ba? Noong una ay ngumingiti pa si Amanda. Ngunit habang tumatagal, ay napapagod na rin siya. Maya-maya ay lumapit si Agnes habang naghahain ng tanghalian. Napapansin kong naiirita ka na. Napabuntong hininga si Amanda. Medyo po. Nakakapanibago lang po. Ngumiti si Agnes. Hindi ka niya tinatawag na apo para saktan ka. Oo nga po. Tanda ko lang po kasi. Bawat 5 minuto yata tinatawag niya ako. Mahinang natawa si Agnes. Kapag ganyan siya, ibig sabihin komportable siya sa'yo. Napaisip si Amanda. Habang kumakain si Lola Carol, muli siyang nagsalita. Apo! Napapikit si Amanda. Bakit po, Lola? Masarap ba ang luto ko? Napatingin siya sa mesa. Hindi naman si Lola Carol ang nagluto. Ngunit nang makita niya ang inosenteng mga mata ng matanda, bigla siyang natahimik. Opo, masarap po. Napangiti si Lola Carol na parang isang batang pinuri. Alam kong paborito mo yan. Hindi na kumibo pa si Amanda. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, unti-unti niyang naaalala ang bili ng kanyang dating instructor sa caregiving. Huwag mong itama kaagad ang mundo ng pasyente. Minsan, mas kailangan nila ng pag-unawa kesa sa katotohanan. Kinahapunan, habang nakaupo sila sa hardin, biglang hinawakan ni Lola Carol ang kanyang kamay. Mahigpit, parang natatakot na mawalan. Napansin ni Amanda ang bahagyang panginginig ng kamay ng matanda. Mahina itong nagsalita.
Wag mo akong iwan, Apo. Natigilan si Amanda. Hindi niya itinama ang matanda. Sa halip ay marahan niyang hinaplos ang kamay nito at pagkatapos ay ngumiti. Hindi po muna ako aalis, Lola. Sa unang pagkakataon sa buong araw, napangiti si Lola Carol ng payapa. Parang natagpuan niyang muli ang isang taong matagal na niyang hinihintay. Samantala, hindi pa alam ni Amanda na ang simpleng tawag na apo na kanina lamang ay kinaiinisan niya ay unti-unting babago sa kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magtrabaho si Amanda bilang caregiver ni Lola Carol. Ang dating pakiramdam niyang pagkainis sa tuwing tinatawag siyang apo ay unti-unti nang napalitan ng pag-unawa. Araw-araw ay iisa ang eksena. Apo, gising ka na ba? Apo, sabayan mo akong mag-almusal. Apo, samahan mo naman akong maglakad sa hardin. Sa halip na itama pa ang matanda, ngumingiti na lamang si Amanda. Opo, Lola. Napansin niya ni Agnes habang nagdidilig ng mga halaman. Malayo na ang ipinagbago mo. Natatawang sabi nito. Nasanay na po siguro ako. Hindi lang sanay. Napatingin si Amanda. Natutunan mo ng mahalin ang trabaho mo rito. Napangiti siya ngunit hindi sumagot. Isang umaga, habang sinusuklay ni Amanda ang buhok ni Lola Carol, bigla itong nagsalita. Apo, bakit po, Lola? Napakaganda mo. Napatawa si Amanda. Naku, Lola, hindi naman po. Mana ka sa mama mo. Natigilan si Amanda. Alam niyang nalilito na naman ang matanda. Ngunit sa halip na itama ito, marahan lamang niyang hinaplos ang balikat nito. Salamat po, Lola. Nakita yun ni Agnes mula sa pintuan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi na trabaho ang turing ni Amanda kay Lola Carol. Parang tunay niya na itong lola. Kinahapunan, dumating si Pauline mula sa opisina. Halatang pagod ito. Mami, kamusta po kayo? Ngunit hindi siya pinansin ni Lola Carol. Ang tingin nito ay nakatuon kay Amanda. Apo, pakikuha nga ng paborito kong kumot. Agad naman niyong kinuha ni Amanda. Tahimik lang si Pauline. May kirot siyang naramdaman. Hindi na siya gaanong nakikilala ng sariling ina. Ngunit ang babaeng ilang linggo pa lamang nitong nakakasama ay tila naging sentro na ng mundo nito. Lumapit si Pauline kay Amanda. Maraming salamat ha. Ma'am, bakit po? Napapangiti mo ulit ang mami ko. Trabaho ko lang po yun. Umiling si Pauline. Hindi. Kung trabaho lang ang ginagawa mo, hindi ganyan kasaya ang nanay ko. Kinagabihan ay may dumating na sasakyan sa harapan ng bahay. Bumaba ang isang binatang matangkad na may bitbit na maleta. Si Martin, ang apo ni Lola Carol. Kakagaling lamang niya sa ibang bansa matapos ang ilang taong pagtatrabaho. Agad siyang niyakap ni Pauline. Anak, dumating ka na pala. Kamusta po si Lola? Napabuntong hininga si Pauline. May mga araw na maayos naman siya. May mga araw na hindi. Dali-daling pumasok si Martin sa loob ng bahay. Pagdating niya sa sala ay nakita niyang magkatabing nakaupo sina Amanda at Lola Carol. Habang nagkikwentuhan, masayang tumatawa ang matanda. Lola! Lumingon si Lola Carol. Ngunit ilang segundo lamang. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Amanda. Apo, tignan mo nga ang batang yon. Nanigas si Martin. Lola, ako po si Martin. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay mas sinigpitan pa nito ang hawak sa kamay ni Amanda. Napansin niyo ni Martin. Napakunot ang kanyang noo. Sino ka? Tanong niya habang nakatingin kay Amanda. Lumapit si Pauline. Siya si Amanda, caregiver ng lola mo. Tahimik na pinagmasdan ni Martin ang dalaga. Maganda. Simple ang pananamit. Ngunit kitang-kita niyang komportable rito ang kanyang lola. Hindi niya yun nagustuhan. Sa isip niya, papaano naging mas malapit ang isang estranghero kaysa sa sarili niyang pamilya. Nang gabing iyon, nadatnan ni Martin si Agnes sa kusina. Manang Agnes. Bakit po, senyorito? Matagal na po ba rito ang caregiver ni Lola? Halos 1 buwan na.
Napansin ko kasi na malapit na ang loob ni Lola sa kanya. Ngumiti si Manang Agnes. Abay oo, sapagkat siya ang laging nag-aalaga sa lola mo. Ngunit hindi kumbinsido si Martin. Sa isip niya, baka ginagawa lamang ni Amanda ang lahat upang makuha ang tiwala ng kanyang lola. Hindi niya alam ang tunay nitong intensyon. Mula sa pintuan ng kusina ay natanaw niya sina Amanda at Lola Carol na masayang nagtatawanan sa hardin. Doon pa lamang, may nabuo ng pagdududa sa kanyang puso. At ang pagdududang iyon ang magiging simula ng isang malaking pagsubok na haharapin ni Amanda sa mga susunod na araw. Pagdating ni Martin sa bahay, ay nagbago ang dating tahimik na takbo ng araw. Bagaman magalang siya kay Amanda, halata sa kanyang mga tingin na hindi komportable sa presensya ng caregiver. Napapansin niyo ni Amanda, ngunit pinili niyang wag na lamang pansinin. Ang mahalaga sa kanya ay ang kalagayan ni Lola Carol. Isang umaga, maagang nagising ang matanda. Apo? Apo? Mahina nitong tawag. Agad na pumasok si Amanda sa silid. Nandito lang po ako, Lola. Ngumiti si Lola Carol at iniabot ang kanyang kamay. Akala ko iniwan mo na ako. Hindi po, Lola. Tinulungan niya itong pumangon, pinalikuan at sinuotan ng malinis na damit. Pagkatapos ay sabay silang nag-almusal sa hardin. Mula sa ikalawang palapag ay tahimik silang pinagmamasdan ni Martin. Hindi niya maalis sa isip ang tanong, bakit tila mas masaya ang lola ko sa kanya kesa sa amin? Habang nagkakape sina Martin at Pauline sa sala, muli niyang binuksan ang kanyang saloobin. Ma, hindi ba kayo nagtataka? Napatingin si Pauline. Saan, anak? Parang masyadong malapit si Amanda kay Lola. Napabundong hininga si Pauline. Natural, sapagkat trabaho niya yun. Pero parang higit pa sa trabaho eh. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Martin. Tahimik si Martin. Hindi pa rin siya kumbinsido. Kinahapunan, habang nagpapahinga si Lola Carol, nakita ni Martin si Amanda na naglilinis ng silid. Lumapit siya rito. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Amanda. Opo. Diretso siyang tumingin sa dalaga. Gaano ka nakatagal dito? Mahigit 1 buwan na po. At sa loob ng 1 buwan, nakuha mo na kaagad ang tiwala ni Lola? Ngumiti si Amanda. Hindi ko po sinasadya. Kaya mo ba ginagawa ang lahat ng ito dahil mabait ka lang? O may iba ka pang pakay? Natigil si Amanda. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Ano pong ibig mong sabihin? Alam kong may kaya ang pamilya namin. Hindi ka ba umaasang may mapapala ka balang araw? Masakit ang mga salitang narinig ni Amanda. Ngunit nanatili siyang kalmado. Sir Martin, caregiver po ako rito. Nag-aalaga ako dahil ito po ang propesyon ko. Hindi po dahil may iniintay akong kapalit. Napailing si Martin. Sana nga. Pagkasabi niya noon, ay tumalikod na siya at umalis. Naiwang nakatayo si Amanda. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil nasaktan siya sa panghusga. Napansin ni Agnes ang tahimik na pag-upo ni Amanda sa kusina. May problema ka ba, iha? Ngumiti si Amanda kahit halatang pinipigilan ng pagluha. Wala po. Kilala kita. Ano ang sinabi sa'yo ni Martin? Hindi na napigilan pa ni Amanda ang kanyang emosyon. Iniisip niya po ata na may masama po kong intensyon. Ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Umupo si Manang Agnes sa tabi niya. Huwag mong dibdibin yon. Hindi ka pa niya kilala. Tahimik na tumango si Amanda. Kinagabihan, biglang narinig ang malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Lola! Mabilis na tumakbo si Amanda. Nakita niyang nakaupo sa sahig si Lola Carol. Nanginginig at halos hindi makatayo. Lola, wag po kayong gagalaw. Maingat niya itong sinuri. Mabuti na lamang at hindi ito malubhang nasugatan. Habang inaalalayan niya ang matanda, ay dumating sina Pauline at Martin, pati na rin si Manang Agnes. Anong nangyari? Tanong ni Pauline. Lumabas po ata siya ng kwarto ng mag-isa. Mahigpit ang kapit ni Lola Carol kay Amanda. Apo, wag mo akong iiwan.
Humagulgol ang matanda na para bang batang takot na takot. Agad siyang niyakap ni Amanda. Nandito lang po ako, Lola. Safe na po kayo. Unti-unting kumalma si Lola Carol sa bisig ni Amanda. Tahimik na nakatingin si Martin sa eksena. Ngayon lang niya nakita kung papaanong isang tabi ni Amanda ang sarili niyang pagod at pati na rin ang kanyang sakit para lamang mapanatag ang kanyang lola. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pagdududa. Hindi kay Amanda, kung hindi sa sarili niyang naging panghusga. Ngunit hindi pa niya kayang tanggapin na maaaring nagkamali lamang siya. Sa kanyang isip, kailangan pa niyang makita ang buong katotohanan bago tuluyang magbago ang kanyang pananaw. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyaring pagkahulog ni Lola Carol. Mula noon, mas naging maingat na si Amanda. Hindi niya na hinayang mag-isa ang matanda. Lalo na kapag madaling araw, dahil alam niyang maaaring muling malito ito at maglakad ng walang kasama. Habang pinapainom niya ng gamot si Lola Carol, isang umaga, napansin niyang tila mas malinaw ang isip nito. Amanda! Nagulat siya. Ngayon lamang siya tinawag ng matanda sa tunay niyang pangalan. Lola, kilala niyo po ako? Ngumiti si Lola Carol. Oo, caregiver ka. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, tila muling naglaho ang kaliwanagan ng kanyang isip. Apo! Napabuntong hininga si Amanda. Ngunit ngumiti pa rin siya. Nandito lang po ako, Lola. Samantala, abala si Manang Agnes sa paglilinis ng lumang stockroom ng bahay. Matagal na itong hindi nabubuksan at makapal na ang alikabok sa mga kahon. Habang inaayos ang mga gamit, may isang lumang kahong kahoy na aksidenteng nahulog. Kumalat sa sahig ang mga lumang litrato, sulat at isang makapal na diary. Ano kaya ito? Bulong niya. Dinala niya ang kahon sa sala kung saan naroon si Pauline. Ma'am, tignan niyo po ito. Pagkakita pa lamang ni Pauline sa diary, ay agad niya na itong nakilala. Kay Mami ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang kwaderno. Nanlabo ang kanyang paningin habang binabasa ang mga pahina. Ngayon ang birthday ni Martin. Kaso hindi naman siya nakauwi. May trabaho raw kasi. Naiintindihan ko naman. Pero sana kahit isang yakap lang ang regalo niya sa akin. Nilipat niya sa susunod na pahina. Masaya akong nakikitang matagumpay ang anak ko. Pero minsan, namimiss kong marinig ang tawag nilang mama nang hindi nagmamadali. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Pauline. Hindi niya namalayang sa paghahanap ng magandang buhay para sa pamilya. Unti-unti pala niyang naiiwan ang sariling ina. Nang gabing iyon, pinakita ni Pauline ang diary kay Martin. Tahimik lamang itong nagbabasa. May isang bahagi ang tumimo sa kanyang puso. Kung sakaling dumating ang araw na hindi ko na sila makilala, sana wag nila akong sukuan. Sana may taong hahawak pa rin sa kamay ko hanggang sa huli. Napayuko si Martin. Naalala niya kung paano niyang inusgahan si Amanda. Samantalang siya bilang tunay na apo, ay ilang taon ding nawala sa piling ng kanyang lola. Kinabukasan, nadatnan ni Martin si Amanda na inaayos ang buhok ni Lola Carol sa harap ng salamin. Napansin niyang napapangiti ang matanda habang kinakausap ito ng caregiver. Lola, ang ganda niyo po ngayon. Totoo ba, Apo? Opo. Masayang napatawa si Lola Carol na para bang isang batang pinupuri. Tahimik na pinagmasdan niya ni Martin at wala siyang nakitang pagpapanggap. Wala siyang nakitang pagnanasa sa pera. Ang nakita lamang niya ay isang babaeng buong pusong nag-aalaga sa isang matandang halos hindi na siya kilala. Maya-maya ay lumapit si Manang Agnes sa kanya. Ngayon mo lang ba talaga nakita kung gaano kamahal ni Amanda ang trabaho niya? Napabuntong hininga si Martin. Siguro, naging mabilis lang akong manghusga. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Hindi kaagad sumagot si Martin. Sa kabilang banda ng silid, muling hinawakan ni Lola Carol ang kamay ni Amanda. Apo, bakit po Lola? Salamat ha? Kasi hindi mo ako iniiwan. Napangiti si Amanda habang marahang hinaplos ang kamay ng matanda. Hindi po Lola. Tahimik na napayuko si Martin.
Sa unang pagkakataon ay ramdam niya ang bigat ng kanyang konsensya, hindi lamang dahil sa mali ang naging pagtingin niya kay Amanda, kung hindi dahil nauunawaan niyang may mga pagkakataong ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa oras, sakripisyo at pusong handang manatili sa tabi ng isang taong higit na nangangailangan. Ang lihim na naiwan sa lumang kahon ay hindi lamang nagbukas ng mga alaala ni Lola Carol. Binuksan nito ang mga matang matagal nang nakapikit sa tunay na kahulugan ng isang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo pang humina ang kalagayan ni Lola Carol. Dumadalas na ang mga araw na hindi niya na maalala kung anong petsa na, kung anong oras, at kung nasaan siya. Minsan ay nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi at hinahanap ang mga magulang niyang matagal nang yumao. Sa bawat pagkakataon, si Amanda ang mahinahong umaalalay sa kanya. Lola, nandito lang po ako. Huwag po kayong matakot. Madalas ay sapat na ang marinig ni Lola Carol ang boses ni Amanda upang siya ay kumalma. Habang pinagmamasdan niya ni Martin, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang konsensya. Naaalala niya ang mga masasakit na salitang binitawan niya sa caregiver. Baka may iba ka pang pakay ha. Ngayon, malinaw na sa kanya na mali ang kanyang naging panghusga. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang lahat, biglang napatingin si Lola Carol kay Pauline. Sino ka? Parang tumigil ang oras. Napahigpit ang hawak ni Pauline sa kutsara. Ma, ako po si Pauline. Ngunit blanko ang tingin ng matanda. Hindi kita kilala. Hindi na napigilan pa ni Pauline ang pagluha. Ilang sandali pa ay napatingin si Lola Carol kay Martin. Ikaw, sino ka? Napabuntong hininga si Martin. Ako po si Martin, Lola. Apo niyo po. Tahimik lamang siyang tinignan ng matanda. Walang bakas ng pagkilala. Ngunit nang lumingon ito kay Amanda, agad itong ngumiti. Apo, hindi mo ako iiwan, di ba? Agad na lumapit si Amanda at maraang hinawakan ng kamay nito. Hindi po, Lola. Nandito lang po ako. Napaiyak si Pauline. Hindi dahil nagsiselo siya, kung hindi dahil kahit siya mismong anak ay hindi na maalala ng kanyang ina. Ngunit ang babaeng hindi nila kadugo ay naging kanlungan nito sa mga sandaling naliligaw ang kanyang isip. Kinahapunan, nadatnan ni Amanda si Marty na mag-isang nakaupo sa hardin. Mukhang malalim ang iniisip nito. Sir Martin? Tumayo siya. Oh, Amanda. May katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang segundo, ay nagsalita si Martin. Hindi ko alam kung papaanong magsisimula. Ngumiti si Amanda. Ayos lang po. Humiling si Martin. Hindi ayos. Nasaktan kita. Pinagdudahan kita. At tinusgahan kahit wala naman akong ebidensya. Napayuko siya. Patawarin mo ako ha. Tahimik nang ngumiti si Amanda. Wala na po yun? Hindi. Meron yun. Pero salamat. Dahil kahit ganoon ang ginawa ko, hindi mo pa rin pinabayaan ng lola ko. Napangiti si Amanda. Hindi ko po kayang pabayaan ng isang taong nangangailangan. Nagabot si Marty ng kamay. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tinanggap iyon ni Amanda. Opo, sir. Mula noon, nagtulungan na sina Amanda, Martin, Pauline, at Manang Agnes sa pag-aalaga kay Lola Carol. Hindi na lamang caregiver ang tingin nila kay Amanda. Isa na siyang bahagi ng kanilang pamilya. Tuwing hapon, ay sabay-sabay silang nagkakape sa hardin. Kahit minsan ay hindi naaalala ni Lola Carol ang kanilang mga pangalan, ramdam pa rin ito ang pagmamahal na nakapaligid sa kanya. Isang araw, habang pinagmamasdan niya ang lahat, bigla siyang umiti. Ang saya pala kapag kompleto ang pamilya. Nagkatinginan sina Pauline at Martin. Pareho silang napaluha sa sinabi ng matanda. Matagal na palang hinihintay ni Lola Carol ang simpleng sandaling ito, ang makitang magkakasama ang mga taong mahal niya. Habang nakatingin si Amanda sa matanda, napagtanto niyang may mga relasyon na hindi kailanman na mabubuo sa isang araw lang. Pinaglalaanan ito ng oras, pagtitiis at pagmamahal. Pati na rin kung minsan, ang taong hindi mo kadugo ang siyang magiging pinakamalapit sa iyong puso.
Hindi pa nila alam na malapit nang dumating ang araw na susubok sa tibay ng kanilang samahan. Ang araw na kailangan nilang harapin ang pinakamahirap na pamamaalam sa babaeng naging puso ng kanilang pamilya. Ilang buwan ang lumipas. Patuloy na lumalaban si Lola Carol. Ngunit ramdam na ng lahat na unti-unti nang umihina ang kanyang katawan. Hindi na siya gaanong nakakabangon sa kama. Madalas ay nakapikit lamang siya, habang tahimik na nakikinig sa mga boses ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa bawat araw, hindi nawawala si Amanda sa kanyang tabi. Siya ang nagpapainom ng gamot, nagpupunas ng noo, nagbabasa ng paborito nitong aklat, at kumakanta ng mga lumang awitin na gustong-gusto ni Lola Carol. Minsan ay nakatulog si Amanda habang hawak ang kamay ng matanda. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang nakatingin sa kanya si Lola Carol. Ngunit iba ang titig nito. Malinaw. Parang bumalik ang dating sigla ng kanyang mga mata. Amanda! Napaupo ka agad siya. Lola? Ngumiti ng marahan ng matanda. Salamat sa iyo ha. Hindi makapaniwala si Amanda. Ngayon lang muli niyang narinig ang tunay niyang pangalan mula kay Lola Carol. Unti-unti ring lumapit sina Pauline at Martin at pati na rin si Manang Agnes nang mapansing tila malinaw ang isip ng matanda. Mama? Umiyak na sabi ni Pauline. Ngumiti si Lola Carol sa kanyang anak. Pauline anak. Humagulgol si Pauline habang lumuhod sa tabi ng kanyang kama. Sorry ma. Patawarin mo ako. Hindi kita napagbigyan ng sapat na oras. Marahang inaplos ni Lola Carol ang kanyang muka. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob, anak. Masaya ako dahil nandito ka. Napayakap si Pauline sa kanyang ina. Lumapit naman si Martin. Lola, napangiti ang matanda. Napakagwapo naman ng apo ko. Napatawa si Martin kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Sorry po Lola, hindi ako palaging nakakauwi. Mahinang umiling si Lola Carol. Ang mahalaga, nandito ka at nakauwi ka po. Tahimik na napaluha si Martin. Pagkatapos ay binaling ni Lola Carol ang kanyang tingin kay Amanda. Maraan niyang hinawakan ang kamay nito. Alam mo, hindi kita tunay na apo. Napaluha si Amanda. Opo Lola, pero ikaw ang naging apo ng puso ko. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Amanda. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang iyon. Mahal na mahal kita. Hindi napigilan ni Amanda ang sarili. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lola Carol. Mahal na mahal din po kita Lola Carol. Maraming salamat po sa pagturing niyo sa akin bilang pamilya. Ngumiti si Lola Carol. Isang ngiting puno ng kapayapaan. Maya-maya ay marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unting humina ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan na itong huminto. Tahimik ang buong silid. Walang nagsalita. Tanging mga hikbi lamang ang maririnig. Mahigpit na hawak ni Amanda ang malamig na kamay ng matanda. Hindi na siya caregiver lamang. Isa na siyang apo na nawala ng lola. Makalipas ang 6 na buwan, si isang maliit ngunit maaliwalas na gusali, nakasabit ang bagong karatula. Carol Care Home. Pangarap iyon ni Amanda noon pa man. At ngayon, katuwang niya sina Pauline, Martin at Manang Agnes sa pagpapatakbo nito. Ang layunin nila ay simple lamang, bigyan ng pagmamahal at dignidad ang mga matatandang nangangailangan ng pag-aaruga. Lalo na ang mga madalas makaramdam ng pag-isa. Sa loob ng care home ay may isang malaking larawan ni Lola Carol. Sa ilalim nito ay may nakasulat na mensahe. Hindi lahat ng pamilya ay nag-uugnay sa dugo. May mga pusong pinagbubuklod ng kabutihan, pag-aaruga at pagmamahal. At kung minsan, ang isang simpleng tawag na apo ang nagiging simula ng isang pamilyang habang buhay mong mamahalin. Sa tuwing tinitingnan ni Amanda ang larawan ni Lola Carol, napapangiti siya. Dahil alam niyang may mga taong maaaring mawala sa ating paningin, ngunit kailanman ay hindi mawawala sa ating mga puso. At sa bawat matandang kanyang naalagaan, dadalhin niya ang pinakamahalagang aral na iniwan ni Lola Carol, na ang tunay na pamilya
ay hindi lamang nasusukat sa isang apelyido, kung hindi sa pusong marunong magmahal, umunawa at manatili hanggang sa uling sandali. 3 taon ang lumipas. Lalong lumaki ang Carol Care Home. Mula sa ilang kwarto, naging isang tahanan ito ng maraming lola at lolo na iniwan ng panahon, ng pagkakataon at kung minsan maging ng sarili nilang pamilya. Ngunit sa loob ng bahay na yon, walang matandang nakakaramdam na sila ay nag-iisa. Bawat umaga, makikita si Amanda na umiikot sa bawat silid. Lola, kamusta po ang tulog nyo? Lolo, handa na po ang almusal. Pareho pa rin ang kanyang ngiti. Mainit, totoo, at puno ng malasakit. Tuwing may bagong caregiver na pumapasok sa Carol Care Home, isa lamang ang lagi niyang paalala. Huwag niyong isipin na trabaho lang ang pag-aalaga. Kapag inalagaan niyo sila ng buong puso, hindi lang pasyente ang makikita ninyo. Pamilya ang makikilala ninyo. Marami ang napapaisip sa mga salitang iyon. Ngunit si Amanda, alam niyang totoo iyon. Dahil minsan na siyang tinawag na apo ng isang matandang hindi niya kadugo. At binago nito ang kanyang buhay. Hindi rin iniwan ni Pauline, Martin at Manang Agnes ang Carol Care Home. Halos linggo-linggo silang bumibisita. Si Pauline ang tumutulong sa pagpapatakbo ng foundation na sumusuporta sa mga matatandang walang kakayaang magbayad. Si Martin naman ang nagla ng bahagi ng kanyang kita upang makapagpatayo pa ng panibagong gusali para sa mas marami pang matatandang nangangailangan. Si Agnes, kahit matanda na rin, ay masaya pa rin tumutulong sa kusina. Hanggat kaya ko pa, gusto kong makapagluto para sa kanila. Lagi niyang sinasabi, parang hindi na sila employer o empleyado. Isang silang tunay na pamilya. Isang hapon, may dumating na isang matandang babae sa care home. Mahina na itong maglakad at halatang nalilito. Lumapit si Amanda at marahang inalalayan ito. Lola, halika po, dito po muna tayo. Pag-upo ng matanda, tinignan siya nito ng mabuti. Maya-maya ay ngumiti ito. Apo. Natigilan si Amanda. Sandaling nanahimik ang kanyang paligid. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang araw niya sa bahay ni na Lola Carol. Ang mga panahong naiinis na siya sa tawag na yon. Ang mga tawanan sa hardin, ang mga luha at ang huling yakap. Unti-unting napangiti si Amanda habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Marahan niyang hinawakan ng kamay ng matanda. Nandito lang po ako, Lola. Hindi ko po kayo iiwan. Sa malayo, nakatanaw si Pauline, Martin at Manang Agnes. Tahimik silang napangiti. Alam nilang buhay na buhay pa rin ang alaala ni Lola Carol. Hindi sa larawan, hindi sa pangalan ng care home, kung hindi sa bawat pag-aarugang ibinibigay ni Amanda sa mga matatandang nangangailangan ng pagmamahal. Bago magsara ang Carol's Care Home sa gabing iyon, huminto si Amanda sa harap ng malaking larawan ni Lola Carol na nakasabit sa lobby. Marahan niya itong pinunasan. Pagkatapos ay ngumiti. Salamat po, Lola Carol. Dahil sa inyo, natutunan kong ang pinakamahalagang tao sa buhay natin ay hindi palaging kadugo. Kung hindi ang taong pinipiling manatili sa tabi natin, lalo na kapag kailangan na kailangan natin siya. Tahimik niyang pinatay ang mga ilaw. Ngunit ang liwanag na iniwan ni Lola Carol sa kanyang puso ay hindi kailanman nawawala. At sa bawat matandang tatawag sa kanya ng apo, lagi niyang sinasagot ng may buong pagmamahal. Nandito lang po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Tunay ngang ang pagmamahal ay hindi nakabase sa dugo, kung hindi sa pusong marunong magmalasakit, magpatawad at manatili hanggang sa uling sandali. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel,
Baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.